Sa kanilang muling paghaharap, tinalo ni Nakago si Tamahome. Ha? Anong ginawa mo kay Tamahome? Anong ginawa mo kay Tamahome? Samantala, walang nagawa si Miyaka para pigilan ang huling kahilingan ni Julie. Kay Shin! Julie, huwag! Aangkinin ng siyal yung katawan mo! Julie! Nakago! Sina Taski at Chichiri naman ay lumitaw mula sa mahiwagang aklat ng langit at lupa upang tulungan si Miyaka. Ang huling pag-asa. Taski! Ipagpatawad mo. Nawala sa aking isipan na kayo'y mga ordinaryong nilalang na lamang. Dapat siguro'y naging mahinahon ako. Hindi mo ba nakikita, Taski? Sinambit na ni Julie ang huling kahilingan. Ibig sabihin, ako na ngayon ang nahirang na bagong pinuno. May lakas ka pa ba na sumalungat sa akin? Ang unang nilalang na pinarusahan ng bagong pinuno. Nais mo bang yan ang isulat nila sa iyong puntod, Taski? Inaamin ko, natalo ko. Maniwala man kayo o hindi, ginawa kong lahat ng aking makakaya. Chiriko, at sa'yo, Noriko, patawad. Huwag kayo mag-alala. Hindi na kayo malulungkot. Dahil sasamahan ko na kayo. Hindi mo talaga matiis, no? Paaliwala yan. Hindi mo na ako mapipigilan pa. Wala na makakapigil pa sa akin. Huwag kang pabigla-bigla. Ang totoo niyan, ayokong ikaw lang maging bida sa kwentong to. Nakakahiyakin ang Hotohori at Mitsukake. Pagdating natin sa kanila tapos wala man lang tayong dalang regalo. Ang buhay ni Nakago. Yun ang ihandog natin sa kanila. Siguro naman nahuhulaan mo na ngayon kung anong mangyayari sa'yo. Ipagtatanggol namin ang aming nahirang na Suzaku bilang mga tapat na tagapaglingkod. Ito pala ang sinasabi ni Miyaka na mundo nila. Napakaliit at napakagulo ng kanilang mundo. Hindi ba, Chichiri? Teka! Bakit hindi natin subukan mamaya ang enemy nilang nakakalako? Magandang ideya yan. Sabay tayo lumusob. Atakihin mo siya sa kanan. Ako naman sa kaliwa. Tumatalas pa lang isip mo pag ninenervyos. Sabihin mo lang kung kailan. Ang langit ng 4 na Korea at lupa ng 4 na pangunahing kumpas. Ano yun? Kasamang kanyang batas. Pananampalataya at kalinisang puri. Huwag mong sabihin. Ipinaalam ko sa iyo, Suzaku, tagapangalaga ng aming timog. Ang orasyon para tawagin ng Suzaku. Ako ang naghahanda ng mga salita. Habang bumababa ka mula sa kalangitan papunta dito sa lupa upang tulungan ang mga taong nangangailangan ng iyong kalinga at makatarungang pagmamahal. Wasakin mo ang lahat ng kasamaan at ibsan ang aming pagdurusa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Tampalasan. Sumpay ng dalagang yan. Bigyang katuparan ang aming mga kahilingan. Bumaba ka sa kalangitan. At kami iyong maulakan! Ang huling kahilingan. Iginawad ni Julie ang kapangyarihan kay Miyaka upang matawag ang kanilang Suzaku.
Yan ang Suzaku. Ang ganda! Suzaku! Kenny, tara na! Siguradong madadaganan tayo ng mga bumabagsak na gusali! Huwag kayo magtulakan! Huminahon kayo! Jerry, sige, tumakbo ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos ang lahat. Salamat sa tulong mo. Ano pang hinihintay mo? Ano ka, Hilo? Akala mo ba tatakbo ko? Nasa casting na rin ako ng Mahiwagang Aklat ng Langit at Lupa! Kaya di mo ako pwede iwanan! Ah! Sagradong alam! Kung ganon, nang matawag ng dalaga ang inyong Suzaku, bumalik na rin ang mga kapangyarihan ninyo. Diyan, hindi ka nagkakamali! Ngayong kasama na namin ang Suzaku, lamang na kami sa'yo! Humanda ka! Hindi nyo maaaring sabihin yan. Ang dalagang yan ang nakakaalam kung anong mangyayari pag sumalib siya sa kanyang tagapangalaga. Yan din ang dahilan kung bakit itinayaan niya ang kanyang buhay upang pigilan ang huling kahilingan ng aming seryo. Miyaka! Aangkinin ng Suzaku ang kanyang katawan. Subalit nagpatuloy pa rin siya. Suzaku? Ako ang tagapangalagang si Suzaku. Ikaw ba ang dalagang tumawag sa akin? Ako nga po, mahal na Suzaku. Kung ganon, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Pagsanib ka sa iyong katawan, maaari mong gamitin ang aking kapangyarihan ng ikatlong ulit. Julie. Julie, isinakripisyo mo iyong sarili para sa aming kapakanan. Alam mong tuluyan ka nang aangkinin ng seryo. Pero bago nangyari yun, binigyan mo ko ng huling pag-asa. Miyaka, iligtas mo ang ating mundo. Iligtas mo ang buong sangkatauhan! Tapos na! Miyaka! Kai! Shen! Hinihiling kong ibalik mo sa akin si Julie! Ibalik mo sa akin ang aking kaibigan! Julie! Julie! Miyaka, Ikaw ba yan? Oo. Huwag ka mag-alala. Julie, nakabalik ka na. Dito. Dito sa ating mundo. tama ka.
Mainit ng pakiramdam ko. Gaya nung nag-aaral pa tayo. Ang sarap marinig ng boses mo, Miyaka. Siguradong galit na galit ka na sa akin, ano? Paano mo nalaman? Hayaan mo, mamaya paluluhurin kita sa munggo. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Tatanggapin ko alam mong parusa mo sa akin. Ha? Si Julie! Pababa dito sa atin si Julie! Jerry? Aray ko! Aray! Ano sa palagay mo, Kenny? Pwede na ba ako maging bida sa ginawa ko? Di bale, huwag ka na sumagot. Hindi na maalis sa aklat ng langit at lupa ang pangalan ko. Sira ka talaga, Jerry. Salamat naman. Buhay pa siya. Sige na, Jerry. Ipahiram mo ng damit mo. Ha? Giniginaw na si Julie eh. Bakit ako? Ba't hindi ko magpahiram? Eh di ako naman ang gininaw. Ano akala mo sa balat ko? Yari sa asbestos? Julie, maligaya ko para sa'yo. Miyaka! Miyaka! Nahihirapan akong huminga. Unti-unti nang inaangkin ni sa akong katawan ko. Napakalaking hangal ang babaeng yan. Alam niya kung anong mangyayari sa kanya, subalit itinuloy pa rin niya. Ngayon ay mahinang-mahina na siya. At wala ng lakas upang matupad ang kanyang mga kahilingan. Parang unti-unting tinutunaw ang aking mga kalamnan. Hindi ako matatalo. Hindi ako magpapatalo. Chichiri, Taski. Ayokong matalo. Labanan mo! Kaya mo yan! Bago tuluyang angkinin ng Suzaku ang inyong katawan, dapat mauna kayo. Ihahatid ko kayo sa inyong huling hantungan. Miyaka! Ay, naku naman. Hindi ko talaga maaasahan ang mga lalaking ito. Noriko? Kanina pa ako dyan. Pero hindi ko matiis na manood na lang. Bakit? Paano? Nagkita tayong muli. Miyaka. Naging mabait ka ba, Pusakal? Mitsukake! Chiriko! Kumusta na kayong lahat? Chiriko! Buhay na buhay ka! Hindi, namatay na ako! Panaginip ba to? Miyaka! Noriko? Noriko? Malaki ng paghihirap mo, Miyaka. At ngayon, may tatapusin kami. Tama ka. Kailangan na natin siyang talunin. Miyaka, si Tamahome. Oo nga pala. Nasaan siya? Magpalitrato tayong lahat kapag handa na si Tamahome. Eh wala pa rin sinuri ko dito eh. Ano pa bang ginagawa niya? Kalalaking tao eh, ang bagal-bagal kumilos. Siyang bayani natin, kaya dapat lang na nakapustura siya. Salamat sa pag-aantay! Oo, parating na siya. Paglabas na, pagtawanan natin para mapahiya. Ang sikip naman. Ang hirap gumalaw pag suot ko ang mga damit sa mundong ito. Sabi mo nga, Kenny, maayos ba ang itsura ko? Walang duda. Muntik na nga kitang hindi makilala eh. Oo nga, Tamahome, bagay na bagay sa'yo.
Tama. Sa pagkakataong ito, aaminin ko na mas makisig kang tingnan kesa sa akin ngayon. Kung sa bagay, ito ang araw na pinakahihintay niyong dalawa, hindi ba? Bagay daw ang damit to. Ang hindi mo alam, nagmumukha kang mamo sa puti ng suot mo. Hindi mo na dapat sinabi yun eh. Tamome, halika! Tingnan mo si Miyaka sa kanyang wedding gown. Tiyak na matutuwa ka. Totoo yan, kuya! Napakaganda ni Ate Miyaka! Yeah! Aantayin ko na lang ang paglabas niya dito. Tama, Home! Noriko, hindi mo ba alam na ang batok mo ay parang suntok ng isang bakulaw? Pasensya ka na, natutuwa lang ako na makita ka. Kuya Tamahome, pinabati kita. Sana'y maging maligaya kayong dalawa. Nandiyan ka pala. Maraming salamat, Corin. Wow! Ang ganda-ganda naman ng suit mo. Dalagang-dalaga ng dating mo. Di tulad ng kuya mong alanganin. O dali, nandito na tayong lahat. Magpalitrato na tayo. Sandali lang kamahalan. Bakit ba sabik na sabik ka magpakuha ng litrato? Ibinilin sa akin ni Hoki para daw maalaala niya kayong lahat. Siya nga pala, kumusta na si Hoki? Mabuti, pati na rin ang kanyang nasa sinapupunan. Malapit ka na pala maging tatay. Si tatay. Joy, nakita mo ba si tatay? Ha? Nakita ko siya kanina. Papunta doon sa may punta niya. Nilulutas ko lang ang problema natin sa pagkain at inumin mamaya. Baka kasi kulangin tayo sa pagkain dahil kay Miyaka eh. Ang lakas-lakas kasi niyang kumain eh. Hindi na kita i-istorbohin. Sige, diyan ka muna. Tsak na malulutas ko to kung malaking pera ang ireregalo ng emperador kina kuya. Tatay! Tatay! Ba't nandito kayo? Inaantay nila kayo doon sa loob ah. Hindi mo dapat madali ng maligayang araw na ito. Kailangan mong namnamin ang bawat sandali. Halika, maupo ka rito. Ay, nako. Alam mo, naalala ko ang mga araw noong bata ka pa. Lagi kang tinutokso ng mga kalaro mo noon. Dahil sa letrang nakatatak sa iyong noo. At umiiyak pa uwi. Yun ang senyales na ikaw ay magiging tagapagtanggol ng isang dalagang manggagaling mula sa ibang mundo. Pero nung sinabi ko yun sa'yo noon, hindi mo maintindihan. Ngayon ay isa ka ng magiting na tagapagtanggol. Ikinararangal kita, anak. Ano bang nangyayari sa'yo, tatay? Tara na! Inaantay na nila tayo! Kapag nagkaroon ka ng sarili mong mga anak, doon mo mauunawaan. Kapag narinig mong pinupuri ng ibang tao ang iyong anak, tiyak na mag-uumapaw ang puso mo sa kaligayahan. Naririnig mo ba yung Tamahome? Tinatawag ka na nila. Pagtawag sa isang taong minamahal, pakinggan mo mabuti. Tamahome! 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 Dito ba ang lugar mo? Natitiyak mo bang dito ka nararapat mamalagi? Tatay. Tatay, nandito kayong lahat. Magkikita pa tayo muli, kuya! Sige, mag-iingat ka. Bye-bye, kuya. Sina Sisi at si Choi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Balikan mo ang nahirang. Kaawa-awa, sama-sama kayo ngayon sa hukay. Napakatibay ng inyong samahan. Nakakaiyak pagmasdan. Kailangan tapusin ang laban. Dahil galit na ako. Nakago! Ha! Tamahome! Ikaw na naman. Patay ka na, hindi ba? Pasensya ka na, hindi nila ako tinanggap. Ngayon tayo magtutuos. Magsisimula na ang huling laban ng mga magigiting na tagapagtanggol.
Pagmamawid ay nakatigil ngayon sa mga paliparan. Ang Central Station sa hilagang bahagi ay hindi pa rin makausad. Isang train lamang papuntang timog ang bumibiyahe gamit ang Inner Loop Line. Ang Metropolitan Motorway number 1 at number 6 ay hindi pa rin madaanan palabas ng syudad. Ang lahat ng Metropolitan Motorway palabas ng syudad ay sarado ng lahat. Maliban lamang sa dalawang bahagi na bukas pa para sa mga emergency vehicles. Kailangan ilikas sa mga mamamayan sa mga ligtas na lugar sa labas ng syudad. Hanggat kakayanin, huwag puputulin ang power supply. At nagsimula ang walang hanggang pagtutunggali ng bughaw na mapanglaw at pulang puno ng pagdurusa. Ang tagumpay ng wagas na pag-ibig. Tamahome, Maraming bagay pa akong iniwan at kailangan tapusin. Kung kaya't, bumalik ako sa mundong ito. Kayo munang bahala kay Miyaka. Kaming dalawa ang maghaharap. Huwag kang masyadong mainit. Ang pagdating ng inyong Suzaku ay hindi nangangahulugang makakamit nyo na ang inaasam-asam nyong tagumpay. Makikita nyo na ang nangunguna sa larangan ng digmaan ay ang tagapangalagang si Seryo. Tulungan natin siya. Ibigay natin kay Tamahome ang lahat ng ating espiritual na kapangyarihan. Miyaka, hawakan mo ang tungkod na ito. Ibigay mo kay Tamahome ang aming mga espiritual na kapangyarihan. Gawin mo bago maging huli ang lahat. Tapos ka na. Noriko, maraming salamat. Nararamdaman ko ang iyong lakas. Inligtas mo ko. Nararamdaman ko rin ang mabuting puso ni Hotohori. At ngayon, ang kapangyarihan ni Chichiri. Oo, nakuha ko ang lahat. Hindi na ako matatalo ngayon. Ang talino ni Chiriko, ang lakas ng loob ni Taski, at ang galing ni Mitsukake. Maraming salamat sa inyong lahat. Sigurado na ang aking tagumpay. Hanggang nandito kayo sa aking puso. At si Miyaka. Hanggat nararamdaman ko ang kanyang pag-ibig. Baliwala mga tira mo! Nakita nyo na, kahit na pagsamahin nyo pa ang inyong lakas, hindi nyo pa rin ako mapapabagsak. wala nang pag-asa. Hindi man lang nagalusan si Nakago. Miyaka, hindi ba pwedeng isara ang kapangyarihan ng Seryo gaya ng ginawa nila? Hindi madali yun eh. Iba ang naging kaso nun sa Suzaku. Hindi pa ito nakalabas nun. Samantalang ang Seryo ay nandito na. Baka magamit natin itong rolyo ng pergamino na binigay sa akin ni Tycoon. May taglay itong kapangyarihan na maaari magsara ng kapangyarihan ng Seryo. Ano ka ba, Chiriko? Hindi mo ba nakikita na hindi pa sapat ang lakas ni Miyaka para gawin yon? Oo nga. Hindi ko makakayanang alisin ang sakit na nararamdaman niya sa loob ng kanyang katawan. Kapag muli akong humiling sa tagapangalagang si Suzaku, maaaring tuluyan na niyang angkinin ang aking katawan. Chiriko,
Gagawin ko. Kai! Shen! Hindi ako matatalo. Hindi rin ako susuko. Isara ang kapangyarihan ng Seryo! Nay, Ayan na naman ang isinumpang tribo. Tumayo tayo sa kanila! Malas ang mga yan. bakit ganun sila, Inay? Bakit? Bakit galit na galit sila sa atin? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila, hindi ba? Inay! Inay ko! Tagapagtanggol ng Seryo? Masyado pa yata siyang bata. Kamahalan, nabalitaan po namin na winasak niya 5 sundalo pati na ang kanyang ina sa isang iglap lamang. Hindi ba siya mapanganib? Hindi po, kamahalan. Mula noon ay naging mahinahon na ang kanyang mga kilos. Hindi ninyo makakayanang manakit ng kahit na sino. Parang wala siyang kabuang-buang sa mundo. Gusto ko siya. Mula ngayon sa palasyo na siya titira. Nakakatuwa siya, kamahalan. Ang amo-amo ng mukha ng bago mong alaga. Ang sarap paglaruan. Huwag mo siyang pakialaman. Isa siya sa 7 tagapagtanggol na nakatakdang mga laga sa dalagang kakatawan sa ating Seryo. Kaya't hindi siya dapat pabayaan. Naantayin kong pagdating ng nahirang na dalaga. Pero bago siya dumating, Pag-aaralan ko mapalakas ang aking kapangyarihan. Pagdating ng takdang araw, babaguhin ko ang takbo ng aking kapalaran. Sa langit na nagbigay sa akin ng lungkot at pagdurusa, sa langit ko aagawin ang paghihiganting nararapat sa kanila. Nakago. Pangahas, wala kang karapatang basahin ang nasa puso ko. Ba't di mo inilagan? Tapos na ang lahat. Hindi ko kailangan ng iyong kabutihan, lalong-lalo na ang iyong awa. Nang isinara ang kapangyarihan ng Seryo, natalo ko dahil lagi mas malakas ang kapangyarihan niyo sa akin. Lagi nagwawagi ang mas malakas sa dalawang magkalaban. Yan ang batas ng digmaan. Hindi ko akalain na ang isang katulad mo lang ang uwawasak sa akin at sa aking mga pangarap. Inay! Inay! Hindi kinakaawaan ang isang katulad mo. Umiiyak ako para sa isang batang hindi nabigyan ng pagkakataon lumigaya. Tamahome. Hindi ako natalo. Sa tulong niyo, nagtagumpay tayo. Hindi rin inangkin ng susako ang aking katawan. Tamahome! Miyaka. Tapos na. Salamat. Paano sila nabuhay at napunta dito? Hindi ko nga alam nakapagtataka, hindi ba? Baka na ako yan! Si Tycoon! Tamahome, hindi ka pa ba nasanay? Hindi!
tama. Ginamit ko pansamantala ang katawan ng mga nyanyan upang... Ang galing-galing talaga ni Tycoon! Hindi namin alam na dati pala sila magkabarkada ni Kamatayan! Ba't sinismis pa? Dahil sa kagustuhan ni Miyaka na mabuo pitang tagapagtanggol, dali-daling tumubo ng kaluluwa ng mga tagapagtanggol! Oo nga! Sabik na silang makita ka kaya bumalik na sila dito! Pwede ba pagsalitain niyo muna ako? Hindi na sila nagbago. Magaling niya ka. Pinahanga mo ko sa iyong mga ginawa. Masdan mo, sa koto nag-ugat ang lahat ng kasamaan. Ngayong nawala na mga namumuno sa bayang ito, mahihirapan silang makabangong muli. Subalit wala kang dapat alalahanin dahil sisibol ang mga bagong pinuno na bukas ang mga isip at may mga mabuting kalooban. Ang bayan ng Conan ay unti-unting gumigising sa kanilang dinaanang paghihirap. At hindi magtatagal ang bayang ito ay uunlad. Ang bayan naman ng Hokan at Sairo ay nasa mabuting kalagayan na ngayon. Nang tinawag mong Suzaku, iniligtas mong dalawang mundo. Nagawa mong iyong tungkulin at binabati kita. Salamat po. Teka, bakit hindi natin hilingin na tuluyan ng magkasama si Miyaka at si Tamahome? Oo nga pala, may isa pa tayong kahilingan. Iba na lang hilingin mo. Hindi kasi umubra yun doon sa kaso nila Tatara at Suzuno. Bakit hindi natin subukan? Kung sabihin natin na ayaw na nating makasama kahit kailan si Tamahome. Baka pagtawanan lang tayo ni Suzaku. Di ako na lang mayon sa mundong ito. Sasama ako sa'yo! Buhayin na lang natin si Shoka. Ayusin natin ang pagmumukha ni Tycoon! Aba talaga! Ibalik natin ang panahon bago niya binuksan ng aklat. Uulit na naman tayo? Kai, Shin! Ha? Suzaku, ang huling kahilingan, ayusin ang mundong ito. Ha? Anong ginawa niya? Sinayang niya ang huling kahilingan. Sabi na nga ba binigla niya tayo. Ay. Ang buhay niyo ni Tamahome, paano na ngayon? Sigurado ka ba, Miyaka? Paano ng inyong kaligayahan, Miyaka? Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pangangalaga at pagmamahal na ibinigay niyo sa amin. Pero alam niyo, hindi naman dapat iasa sa Suzaku mangyayari sa amin sa hinaharap. Sapat na ang ibinigay niyo sa aking lakas upang patunayan na may magagawang isang katulad ko. Noon, napakababa ng tingin ko sa aking sarili. Madali akong naniniwala sa sinasabi ng iba at walang tiyak na patutunguhan. Sinisisi ko ang magulang ko, ang eskwelahan, pati na rin ang pagsusulit na dapat kong malampasan. Lahat na sinisi ko. Pero nagkamali ako. Ngayon, kaya ko nang maniwala sa aking sariling kakayahan. Kaya ko nang magbigay ng pagmamahal at kaya ko na rin tumanggap ng pagmamahal ng iba. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko at utang ko ang lahat ng iyon sa inyong lahat. Kaya wala na ako mahihilig pa. Maraming salamat. Nyan, maaari ko bang mahiram ulit ang iyong katawan? Gusto kong mayakap ulit itong si Miyaka. Noriko. Ngayon nalalaman niyo na. Hindi matutupad ang ating mga pangarap. Kung hindi magsisimula sa puso ang pagsusumikap. Kinuha na nila ang mahiwagang aklat. Mga kaibigan, Ipagdarasal kita, Miyaka. Noriko, Hanggang sa muli. Hotohori. Malakas ang paniniwala ko na makakagawa kayo ng isang himala. Chichiri, Kusakal. Miyaka, sa palagay mo ba nakakabagot mag-aral? Hindi na, Chiriko. Mula ngayon, iisipin ko na lang ang lahat ng mababasa ko ikaw ang sumulat. Miyaka, ingatan mo ang iyong katawan sapagkat dyan nakahimlay ang iyong mabuting puso. Salamat, Mitsukake, at pag-iingatan ko. Ha? Wala na. Ano bang sasabihin ko? Sinabi na nilang lahat. Sasuke. Oo nga pala, Miyaka. Hindi na ako galit sa mga babae ngayon. Wala nang pinipili ang galit ko. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng inyong kabutihan. Salamat. Miyaka, Tamahome, wag mo kong iiwan.
Yakapin mo ako ng mahigpit. Alam ko, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Mahigpit. Yakapin mo ako ng mahigpit. Tamahome. Miyaka, Kuya, hindi galing sa masamang mahiwagang aklat. Hindi rin ito mapanganib. Dahil ito ang pinakamagandang aklat na aking nabasa. tama ka. Maraming salamat sa hapunan, Ma. Ngayon, mag-aaral na ako para sa final exams ko. Miyaka, Ha? ikaw ba talaga yan, anak? Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Huwag kayo mag-alala, Ma. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko kahit ano pa maging resulta nito. Pabayaan mo na siya, Mama. Paminsan-minsan, nagigising tayo sa mahaba nating pagkatulog. Mahal kong Miyaka, kung binabasa mo ang liham kong ito, tiyak na nagkahiwalay na tayo ng landas. Magkagayon man, naniniwala pa rin ako na balang araw ay magkikita pa rin tayong muli. Sinisiguro ko sa iyong hahanapin kita. Yan ang aking pangako. Magbago man ang aking panlabas na anyo, abutin man ako na magpakailanman, darating ako upang muli kang masilayan. Tatawirin kong mahabang panahon upang muli kong masabi sa iyong mahal na mahal kita. Tamahome, sana nakikita niyo akong lahat ngayon kasi natutupad na ang lahat ng mga pangarap ko. Miyaka, Ikaw pala, Julie. bakit hindi ka masaya? Naipasa mo na rin ang entrance exam mo sa UP, hindi ba? Oo nga, pero magkaiba naman tayo ng kursong kinuha. Hindi bale, pareho pa rin tayo ng pinapasukan. Sayang, hindi tayo magkaklase. Nasa kabilang building lang naman ako eh. At isa pa, pwede tayong kumuha ng parehong klase sa PE. Teka, Julie, hindi ba yan ang... Oo, kinakago nga ito. Nakapagtataka kasi hindi ito nawala. Alam mo, hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya ng husto. Maraming bagay ang nag-uugnay sa aming dalawa at nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kaya isinusuot ko pa rin ito para hindi ko makalimutan ang mga pagkakamali niya. Oo, tama ka. Ako man, nakikita ko ang isang bahagi ng sarili ko sa kanya. Natagpuan ko rin ang aking sarili sa iba pa nating mga nakasama noon. Oo, patuloy sila nabubuhay sa puso ni Miyaka at Julie. At sa puso ng gwapong lalaki na nasa harap nyo ngayon. Anong akala mo sa sarili mo, narrator ng kwentong ito? Naku, magagalit na sa akin si Jerry. Kanina pa niya ako inaantay. Sumama na kayo. Ililibre ko kayo ng merienda. Alam nyo, meron kaming kakaibang kaklase ngayong taong ito. Ang sabi niya sa amin, may alaala daw siya nung nakaraang buhay niya.
Noon daw, nakatakda siya mga laga at magtanggol sa isang dalaga. 6 na iba pang tagapagtanggol ang kahati niya sa kapalaran niyang yun. At bago daw siya ipinanganak muli, ipinangako niya sa dalagang yun na muli sila magkikita. Kahit na iba na ang kanyang panlabas na anyo, kahit na abutin siya na magpakailanman. Tatawirin niya ang panahon, makasama lamang ang dalagang iyon. Sa wakas, natagpuan din kita.